Si Ira ang matalik na kaibigan ng kanyang bunsong kapatid, si Trina. Pero sa isang iglap siya naging asawa ni Dave, ang longtime boyfriend ni Trina. Isang kasal na idinikta ng mga magulang. Isang sumpa para kay Ira na pakiramdam niya isa siyang kontrabida sa pag-iibigan ng dalawa. Handa siyang maging tahimik na asawa. Hinahayaan sina Dave at Trina na itago ang kanilang lihim na relasyon. Ngunit ang isang gabi ng pag-iinit na nag-ugat sa kasunduan ay biglang nagtanim ng pag-ibig sa pagitan ni Naira at Dave. Isang pag-ibig na walang inaasahan ngunit kasing tunay ng tibok ng puso. Makakaya bang ipaglaban ni Ira ang pagmamahal na hindi niya ninakaw kung hindi kusang ibinigay? O tuluyan na siyang magpaparaya sa pangambang masira ang relasyon nila ng kapatid? Sa huli, mananaig ba ang kasunduan o ang tunay na nararamdaman? Ang puting belo ni Ira kasing linis at kasing puti ng kanyang wedding gown, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kulay abo ng pagsuko. Hindi niya pinangarap ang kasal na ito. Ang tanging pangarap niya ay ang makita ang kanyang bunsong kapatid na si Trina na maging masaya, lalo na sa piling ni Dave. Ngunit narito siya ngayon, nakatayo sa altar, habang si Dave ang lalaking pinili ng kanilang mga gulang para sa kanya ay naghihintay. Ira, mahal kita. Ang mga salitang yon hindi nanggaling kay Dave. Galing yon sa isang malaking kasinungalingan na pilit tinatakpan ng pamilya. Alam ni Ira na ang tanging babaeng mahal ni Dave ay si Trina, ang kanyang kapatid. 5 taong magkasintahan sina Dave at Trina bago pumasok ang kagustuhan ng mga magulang. May malaking utang na loob ang pamilya ni Dave sa mga magulang ni Ira at ang tanging paraan para maging matibay ang kanilang business partnership ay sa pamamagitan ng kasal at si Ira bilang eldest ang napili. Naramdaman ni Ira ang tindi ng titig ni Trina mula sa mga upuan. Kahit hindi ito nagsasalita, nababasa niyang sakit at pagtataka sa mga mata ng kapatid. Hindi niya masisisi si Trina. Pakiramdam ni Ira siya ang kontrabida. Ang bida sa kwento sina Dave at Trina, siya ang hadlang. Nang dumating ang bahagi ng You May Now Kiss the Bride, huminga ng malalim si Ira. Tumingin siya kay Dave na may mukhang walang anumang emosyon. Ang halik ay mabilis, formal at walang damdamin. Pagkatapos si Ira opisyal na naging siginang Dave Ramirez. Sa resepsyon habang masayang nagpapalakpakan ng mga bisita, nakita niya si Dave na palihim na nag-text sa ilalim ng mesa. Alam niya na si Trina ang katext nito. Hindi na siya nag-abala pang magtanong. Handa siyang tanggapin ang kapalaran niya bilang isang figurehead wife. Isang asawang walang puwang sa puso ng lalaki. Kinaumagahan pagkatapos ng kasal, sinabi ni Dave sa kanya, Ira, sana maintindihan mo, wala kang dapat alalahanin, magiging maayos ang lahat. Natawa si Ira, isang mapait na tawa. Wala akong inaalala, Dave. Alam kong wala ka ring dapat alalahanin. Tanggap ko. Ang relasyon ninyo ni Trina hindi ko hahadlangan. Mag-asawa lang tayo sa pangalan. Magaan ang pakiramdam ni Dave sa narinig. Hindi niya alam na ang kasunduan nilang iyon ay magbabago sa hindi inaasahang pagkakataon. Makalipas sa isang linggo ng honeymoon na hindi naman talaga naging honeymoon, tanging katahimikan at pag-iwas ang namagitan kina Ira at Dave. Ang malaking bahay nila ay parang isang marangyang kulungan kung saan bawat isa ay may sariling silid at sariling mundo. Ang tanging nag-uugnay sa kanila ay ang kinakailangang pagganap sa harap ng mga magulang at mga kaibigan tuwing may social gathering. Isang hapon nakatanggap ng tawag si Ira mula sa kanyang ina. Ira, ikaw at si Dave, sumama kayo sa amin mamayang gabi. May dinner tayo sa bahay ng mga Ramirez. Kumpletuhin ninyong pamilya. Masusunod, ma. Sagot ni Ira, walang kibo. Pagkatapos ng tawag, nagtungo siya sa office ni Dave na nasa bahay din. Kumatok siya at pagbukas ng pinto, nakita niya si Dave na seryosong nakatutok sa kanyang telepono. Mabilis itong nag-end call na makita si Ira. May kailangan ka? Tanong ni Dave, bahagyang nanginginig ang boses. Dinner tayo mamaya sa bahay nila Tita Minda, sabi ni Ira, diretso sa punto. Ang mga magulang natin, maghanda ka na. Sige, sagot ni Dave, ngunit di nakatakas kay Ira ang pamumula ng pisngi ni Dave at ang labis na pagkabahala nito. Tiyak na si Trina ang kausap niya kanina. Nag-isip si Ira. Matapos ang kasal, naging mas maingat sina Dave at Trina, kaya niya sila tinulungan. Hindi niya gusto ang sitwasyon, ngunit mas ayaw niyang makita ang kanyang kapatid na nagdurusa. Dave, sabi ni Ira, bago pa siya tuluyang lumabas ng silid. Bakit? Kung balak mong makipagkita kay Trina bago tayo umalis mamaya, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong. Kalmado niyang sabi. Natigilan si Dave.
Tiningnan niya si Ira na may halong gulat at pagkamangha. Alam mo? Oo, Dave. Hindi ako bulag. Ang alam ko, nagpakasal ako sa lalaking hindi ako mahal at alam ko rin na mahal mong kapatid ko. Hindi ako magiging hadlang sa inyo pero maging maingat kayo. Ayokong mapahiya ang pamilya. Laking pasasalamat ni Dave. Salamat, Ira. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Huwag kang bumawi, Dave. Sundin mo lang ang gusto ng puso mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis na si Ira. Nang gabing yon, habang nasa pagkainan silang magkakasama, napansin ni Ira na mas masaya si Dave. Nakangiti ito, nakikipagbiroan sa kanyang ama. Alam ni Ira na ang ngiting iyon ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sandaling pagsasama nila ni Trina kanina. Pakiramdam ni Ira sa kanyang pagpapalaya sa dalawa, nagawa niyang tama para sa lahat, maliban sa sarili niya. Habang naghahanda na silang umuwi, nilabas ni Dave ang susi ng kotse. Mauna na ako sa kotse, Ira. May naiwan ako importanteng dokumento sa bahay. Kukunin ko lang. Ngunit alam ni Ira na nagsisinungaling ito. Nakita niya ang mensahe sa notification bar ng cellphone ni Dave na hindi nito nabura. Dave, nandito na ako sa tagpuan. Naghihintay? Nagkunwari si Ira na hindi niya nabasa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kaya niya bang panindigan ang pagiging figurehead wife habang buhay? Ang tanong na iyon ang gumugulo sa kanyang isip habang sumasakay siya sa kotse. Dala ang kaalamang ang asawa niya ay nasa piling ng kanyang kapatid. Ang sweet ni na David at Ira ay napakatahimik. Sa bawat gabi ang katahimikan na iyon ay nagsisilbing pader sa pagitan nila o sa kaso ni Ira, isang pader na nagtatago sa sakit. Alas 12 na ng hating gabi at di pa umuwi si Dave. Alam ni Ira kung nasan ito at kanino ito kasama. Nakaupo siya sa malaking lounge chair malapit sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang kamay mahigpit na nakahawak sa isang maliit, hand-embroidered handkerchief na bigay pa sa kanya ni Trina nung bata pa sila. Sana maging masaya ka, ate. Ang nakalagay sa sulat na nakatupi sa tela. Napangiti siya na mapait. Ginagawa niya lahat para maging masaya si Trina, kahit ang magsakripisyo ng sarili niyang karangalan at kaligayahan. Hindi naman siya manhid. Sa bawat oras na naghihintay siya, may matinding kirot na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa minamahal niya si Dave, hindi pa, kundi dahil sa paninindigan niya bilang isang asawa at babae. May mga gabi na gusto niyang humagulhol, sumigaw at tanungin si Dave, "Bakit ako? Bakit ako ang pinakasalan mo kung ang kapatid ko ang mahal mo?" Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Ang pagluha ay magpapababa lamang ng kanyang pagkatao at ang pagtatanong ay magbibigay lamang ng dahilan para mapahiya ang pamilya, kaya pinili niyang maging bato, maging pader. Bumigat ang kanyang paghinga nang marinig niya ang tunog ng kotse ni Dave sa driveway. Tumayo siya, naglakad patungo sa salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Wala siyang ipinakitang emosyon. Walang bakas ng pagod, paghihintay o pagdurusa. Nagbalik siya sa lounge chair, nagkunwaring nagbabasa ng isang makapal na aklat. Pumasok si Dave sa silid, ang kanyang damit bahagyang gusot, at may bakas na matinding kaligayahan sa kanyang mga mata. Isang kaligayahan na hindi kay Ira nagmula. "Ira, gising ka pa?" tanong ni Dave, ang boses mababa at maingat. "Oo, may kailangan ka ba, Dave?" Kalmado ang kanyang tinig, walang bahid ng galit o panunuya. Lumapit si Dave at sa isang sandali, nag-alinlangan ito. Tila may gusto tong sabihin ngunit pinigil. "Wala, gusto ko lang magpasalamat sa pagiging unang umintindi." Ang sabi nito, pinili ang mga salita. Huminga na malalim si Ira, unang umintindi. Isang magandang termino para sa pagiging bobo at martir. "Dave," sabi ni Ira, ibinaba ang aklat. Direkta siyang tumingin sa mata ni Dave at doon, sa mga mata niyang walang luha, nakita ni Dave ang matinding kalungkutan. "Tandaan mo, hindi kita pinipigilan. Pero sana maging maingat ka sa mga kilos mo. Hindi lang tayong nasasangkot dito, ang apelido ko at ang pamilya natin." Ang mga salita ni Ira matalim, ngunit hindi galit. Ito'y isang paalala na meron siyang halaga, kahit hindi siyang mahal nito. Nakaramdam si Dave na matinding hiya. Ang pagtitiis ni Ira ay parang isang mabigat na pasanin sa kanyang konsensya. "Alam ko, aayusin ko ang lahat," ang tanging nasabi ni Dave. "Sana nga," sagot ni Ira. Pagkatapos tumalikod si Dave at pumasok na sa kanyang hiwalay na silid. Naiwan si Ira na nakatingin mula sa mga ilaw. Ang bawat spark ng ilaw ay parang isang butil ng pangarap na nawala, pero hindi siya susuko.
Haharapin niya ang kasunduan na ito ng buong tapang, kahit pa ang presyo ay ang kanyang nagdurugong puso. Muli, nagbigay ng pahintulot si Ira kay Dave na ipagpatuloy ang ugnayan nito kay Trina. Lalo siyang naging abala sa sarili. Ayaw niya na makita ni Dave ang kanyang pananahimik bilang paghihintay o pagmamakaawa. Kaya nagpasya siya na baguhin ang daloy ng buhay sa bahay na dati malamig at tahimik upang mas maging totoong tahanan. Kahit pa wala namang tunay na asawa rito. Nag-umpisa siyang magtanim ng mga halamang ornamental sa balkonahe. Nagluto ng masasarap na pagkain hindi lang para kay Dave, kung hindi para sa sarili niya. Ang bawat pagbabago ay isang defense mechanism upang patunayan sa sarili na siya ay nararapat mahalin kahit hindi ng kanyang asawa. Isang gabi umuwi si Dave ng mas maaga kaysa karaniwan, 7:00 pa lamang. Naabutan niya si Ira sa kusina, nakasuot ng simpleng apron at abalang naghahanda ng beef caldereta na may matinding amoy ng gata at sili. Ang bango! Komento ni Dave na napilitang aminin ang nagbabagong kapaligiran. Bakit ang aga mo yatang nagluto? Hindi naman. Itong oras ko sa pagluluto, sagot ni Ira, hindi tumitingin. Para to sa akin. Kung gusto mong kumain, maghain ka ng sarili mo. May kakaibang kirot na naramdaman si Dave sa pagiging independent ni Ira. Dati para siyang anino lamang na tahimik sa isang sulok. Ngayon, nag-iilaw na siya. Naramdaman ni Dave na unti-unti siyang tinataboy ni Ira, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagiging sapat nito sa sarili. Napakalinis ng bahay, Ira. Ang ganda ng mga halaman. Sabi ni Dave, pilit na nag-uumpisa ng usapan. Salamat. May katulong na naglilinis at akong nag-aalaga ng mga halaman. Kalmado nitong tugon. Umupo si Dave sa kitchen counter. Pinagmamasdan si Ira na hindi siya halos makilala. Ang dating mahinhin at tila nagpaparaya, pinalitan ng isang babaeng may direksyon at paninindigan. Ira, alam ko. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pangunawa mo, sabi ni Dave, ngunit naramdaman ni Ira na ang pasasalamat na iyon ay parang condescending. Isang pambayad sa pagiging tahimik niyang asawa. Binaba ni Ira ang kutsara, humarap siya kay Dave at sa unang pagkakataon ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng matinding intensity. Huwag kang magpasalamat, Dave. Ginagawa ko to hindi para sa'yo, kundi para sa katahimikan ng buhay ko. Ang kasunduan natin, ang pagpapakasal natin ay isang business transaction, mariin niyang sabi. Walang utang na loob, walang pasasalamat, kaya wag mong gawing mas personal ang sitwasyon kaysa sa kung ano talaga ito. Hindi ako martir, ako ang asawa mo sa papel at yan lang kailangan mong tandaan. Ang pagiging prangka ni Ira ay parang sampal kay Dave. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Naramdaman niya ang matinding pagkalito at mas nakakagulat ang paghanga sa lakas ng loob ni Ira. Kung yan ang gusto mo, sige, sabi ni Dave. Ang boses naging mas matigas. Ngunit huwag mong kakalimutan sa harap ng lahat, tayo mag-asawa. May responsibilidad tayong panindigan yon at ginagampanan ko ang responsibilidad na yon, Dave. Ikaw, paano mo ginagampanan ang responsibilidad mo bilang asawa sa publiko? Yon ang huli niyang salita. Iniwan ni Ira si Dave sa kusina. Sa sandaling yon, di na lang silang dalawang taong nagpapanggap. Sila ay dalawang taong nagbabangayan sa pagitan ng tungkulin at damdamin. At sa pagbabago sa bahay na iyon, natuklasan ni Dave na ang asawa niya ay mas interesante at mas nakakaakit kaysa inaakala niya. Ang tensyon hindi lang nagbunga ng init, nagbunga rin to ng matinding pang-uusisa kay Ira. Simula na magkaroon ng matinding clash sina Ira at Dave sa kusina, nagbago ang dinamika ng kanilang relasyon. Hindi na to simpleng pag-iwas. Nagkaroon ng isang manipis na linya ng tensyon sa bawat pagitan ng kanilang hininga. Samantala, patuloy pa rin ang lihim na ugnayan ni Dave at Trina. At dahil sa pagiging transparent ni Ira sa kanyang pagtanggap, naging mas komportable sa Dave na ipagpatuloy ito. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga damit ni Dave sa walk-in closet, napansin ni Ira na may ilang items na parang di pangkaraniwan. Isang perfume na hindi kay Dave at isang maliit, makulay na scrunchie na nakakabit sa sintas ng isang business suit. Hindi niya kailanman nakita si Dave na gumagamit ng ganong klaseng cologne. At alam niya, hindi siya gumagamit ng scrunchie. Alam niya kung sinong gumagamit nito, si Trina. Ang kulay, ang amoy, lahat ay kay Trina. Hindi siya nagalit.
Mas nasaktan siya sa kapabayaan ni Dave. Tila ba sobrang kampante na ito na hindi siya apektado, na hindi na ito nag-abalang itago pa ang mga ebidensya. Ang sakit ay hindi na sa pagmamahal, kundi sa kawalan ng respeto sa kanyang posisyon bilang asawa, kahit sa papel lang. Kinagabihan nakatakdang dumalo sina Ira at Dave sa isang charity gala na mahalaga para sa kumpanya. Habang naghahanda si Dave, nilapitan siya ni Ira. Dave, bago tayo umalis, sabi ni Ira, kalmado ang boses. Humarap si Dave, nakasuot ng tuxedo, at parang CEO na handang humarap sa mundo. Ano yon? Nilabas ni Ira ang scrunchie at ang maliit na bote ng kolon. Nilagay niya ito sa dresser ni Dave. Nakalimutan mo yata ang mga ito, sabi ni Ira. Huwag kang masyadong kampante, Dave. Tandaan mo, ang pamilya natin may reputasyong pinoprotektahan. Kung may balak kang maging negligent, huwag dito sa bahay natin at huwag sa mga damit mo na isinusuot mo sa publiko. Ang mga mata ng tao mas matalas kaysa sa inaakala mo. Namutla si Dave. Hindi niya inaasahan na mapapansin pa ni Ira ang mga detalye. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Ira ng walang galit, kundi may matinding paninisi at pagkadismaya. Ira, ako. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Hindi to magandang simula para sa gabi. Huwag ka nang magpaliwanag, hindi ko na kailangan. Ang kailangan ko ay ang panindigan mo, ang kasunduan. Kung di mo kayang panindigan, umalis ka na. Pero huwag mong hahayaan na ako ang maging dahilan ng kahihiyan ng pamilya. Mariin niyang sabi at pagkatapos ay tumalikod. Nang nasa gala na sila, naging perpekto ang pagganap ni Ira. Nakangiti, nakikipag-usap sa may-ari ng kumpanya at tila isa siyang model wife. Si Dave naman tahimik, gulong-gulo ang isip. Sa bawat flash ng camera, nararamdaman niya ang matinding kahihiyan, hindi sa publiko kung hindi kay Ira. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang invisible wire na nakakapit sa kanilang leeg. Habang naglalakad sila, merong bumulong sa tabi ni Ira. Ang ganda mo, Ginang Ramirez. Pero mukhang si G. Ramirez ay iba at mas batang date ang nasa isip niya. Binaliwala naman ni Ira ang bulong. Ngunit alam ni Dave na narinig niya iyon. Mas lalo pa siyang nakonsensya. Tiningnan niya si Ira na ngayon ay nakangiti na sa isang investor. Sa ilalim ng grace at composure ni Ira, naramdaman ni Dave ang matinding pagtitiis at pagiging profesional. Nang gabing yon, pauwi na sila. Binasag ni Dave ang katahimikan. Ira, aaminin ko, naging pabaya ako, pero hindi dahil sa hindi kita nirerespeto, siguro dahil sa damdamin. Ang damdamin mo, Dave, ay walang kinalaman sa akin. Ang kinalaman mo ay sa kapatid ko. Ang kinalaman ko ay sa kasunduan. Kung hindi mo kayang itagong lihim mo, may dalawang option ka. Alisin ang lihim o alisin ang kasunduan. Kailangan ko ng desisyon. Ang mga salitang yon ni Ira ay nag-iwan kay Dave ng matinding pag-iisip. Alam niya na ang kasunduan ay mahalaga sa kumpanya, kaya niyang bitawan si Trina. O kaya niya bang masaktan ng babaeng nagtitiis sa kanyang tabi, na ngayon ay mas gusto niya ng makasama. Ang pagitan ng lihim at kasunduan ay nagdulot ng malalim na gulo sa isipan ni Dave. Sa loob ng halos isang linggo, naging mas maingat pa siya. Hindi na siya madalas kausap si Trina. At kung may meeting man nga sila, ginagawa niya ito sa opisina at hindi na sa lihim na tagpuan. Ang dahilan, hindi niya kaya na makita ang pagkadismaya sa mga mata ni Ira. Samantala, nagpatuloy si Ira sa kanyang routine, pagluluto at pag-aalaga ng mga halaman, at pamamahala ng ilang charity events ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong to, naging mas palagian ang pagdating ni Dave sa hapagkainan. Hindi na ito nagmamadali at tila ba merong hinahanap ito. Isang gabi, habang naghahanda ng salad si Ira, napansin niya na nakatitig si Dave sa kanya. Hindi ito karaniwang titig ng asawa sa papel, kundi tila obserbasyon. Bakit? Tanong ni Ira, hindi tumitingin. Wala lang. Napansin ko lang kasi palagi ka nagluluto ng gulay. Hindi ka ba nagsasawa? Tanong ni Dave. Kailangan kong panatilihan ang kalusugan ko, Dave. At saka, hindi naman ako nagsasawa sa mga bagay na mahalaga at kailangan. Sagot ni Ira. Ang huling bagay ay may double meaning na alam ni Dave na patama sa kanyang pagmamahal kay Trina. Napangiti si Dave. Isang tunay ng ngiti, hindi pilit. Mahusay. Hindi mo naman kailangan ng reminder kung anong importante, ano?
Naramdaman ni Ira ang init sa kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Dave na totoong ngumiti sa kanya. Hindi ko alam, Dave. Siguro kailangan, katulad mo, sagot ni Ira. Panlalambot ang boses. Ang tensyon ay nagiging chemistry. Nararamdaman nila ang hindi inaasahang kilig sa simpleng pag-uusap lamang na yon. Kinabukasan, isang malaking emergency meeting ang dumating. Nagkasakit ang katulong at si Ira ang napilitang mag-ayos ng ilang dokumento ni Dave papunta sa laundry room. Habang inaayos niya ang desk ni Dave, nakita niya ang isang photo frame na nakatago sa ilalim ng mga aklat. Ang larawan ay sina Dave at Trina noong high school pa sila. Masayang nakayakap sa isa't isa. Hindi niya na napigilan pa ang kirot sa kanyang puso. Ito ang katotohanan na patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi niya alam na nakatayo na si Dave sa likuran niya. Nakita mo ba? Bulong ni Dave. Ang kanyang boses ay malungkot. Nilingon siya ni Ira. Oo, at hindi na ako nagulat. Yan ang katotohanan mo, Dave. Ang katotohanan na pinakasalan mo ko para lang sa negosyo. Tiningnan ni Dave ang larawan at pagkatapos tiningnan si Ira. Ira, ang larawan na yan, matagal na yan. Hindi ko na yan balak na itago. Pero hindi ko rin naman kayang itapon. Pero may gusto sana akong sabihin sa'yo. Umupo si Dave sa upuan, huminga ng malalim. Simula nang maging prangka ka sa'kin, parang gumuho ang komportable kong mundo. Alam ko na naging unfair ako sa'yo. Salamat sa pagtitiis at ang totoo, simula nung maging ikaw ang nagpapatakbo sa bahay na to, mas naging magaan ang pag-uwi ko. Pakiramdam ko may tahanan ako. Ang pag-amin na yon ay nakaantig sa puso ni Ira. Parang iceberg na natunaw, pero hindi pa rin sapat. Dave, ang salitang tahanan ay may kaakibat na pagmamahal at katapatan. Huwag mong gagamitin yan para lamang gumaan ang konsensya mo, sabi ni Ira, nagpipigil na ng luha. Tumayo naman si Dave. At sa isang hindi inaasahang galaw, hinawakan niya ang kamay ni Ira. Hindi ako nagsisinungaling, Ira, at ang desisyon ko, yon ang kailangan kong harapin. Pero ngayon gusto ko lang muna nating kalimutan na ang lahat. Kumain na lang tayo, gusto ko lamang na makasama ka. Ang simpleng paghawak ng kamay at ang simpleng kahilingan ni Dave ay nagdala ng matinding kilig kay Ira. Ang matinding resistance na itinayo niya ay unti-unti nang bumigay. Naramdaman niya ang init ng palad ni Dave at sa unang pagkakataon, hindi niya inalis sa mga kamay niya. Pagkatapos ay ang maikling truce sa kilig at sa pagitan ni Ira at Dave. Naging mas magaan na ang kanilang pamumuhay, ngunit mas matingkad ang sexual tension. Hindi lang sila mga estranghero sa ilalim ng iisang bubong. Sila ay dalawang kaluluwa na naghahanap ng kalinga sa gitna ng matinding kalungkutan. Isang gabi, umuwi si Dave sa isang business dinner sa Makati. Umuulan ng malakas at dahil nga stress sa trabaho at sa bigat ng kasunduan, uminom siya ng sobra. Pagdating niya sa bahay, hindi niya na halos alam ang kanyang sarili. Naabutan ni Ira si Dave sa lobby, basang-basa, at tila hindi na nga makatayo ng maayos. Dave, ano nangyari sa'yo? Nag-aalala si Ira. Lumapit siya at inalalayan ng asawa. Ira, pagod na ako. Sawa na ako sa pagpapanggap, bulong ni Dave. Ang boses ay mabigat at puno ng hinagpis. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa trabaho. Ang tinutukoy niya ay ang sitwasyon nila. Huwag ka na magsalita. Ipapasok kita sa silid mo, sabi ni Ira, pilit na iniaakyat si Dave sa hagdan. Ngunit dahil sa pagkalasing, hindi na nakayanan pa ni Dave ang bigat ng katawan. Napasandal siya kay Ira at sa pagpapadulas nila, napunta sila sa master's bedroom. Ang kwarto na matagal ng off-limit sa kanila. Habang hinuhubaran ni Ira ang basang blazer ni Dave, nagising ang lalaki. Ang mga mata niya na dati puno ng pagkadismaya at pagkainis kay Trina, ngayon puno na ng pagkalito at pag-iisa. Ira, ang pagbanggit niya sa pangalan ni Ira ay parang isang plea, isang pakiusap. Matulog ka na, Dave, pilit ni Ira. Huwag kang umalis, bulong ni Dave at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kamay ni Ira, mahigpit at inilapat sa kanyang pisngi. Sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang ang minahal ko noon pa.
Ang mga salitang iyon ay hindi na sinabi ng lasing na si Dave. Ito ay sinabi ng lalaking gulong-gulo ang puso. Naramdaman ni Ira ang matinding init sa kanyang palad. Sa loob ng matagal na pagtitiis, ang dignidad na pinoprotektahan niya ay unti-unting bumibigay sa pangailangan at kalungkutang taglay ni Dave. Hindi yan totoo, Dave. Si Trina ang mahal mo? Bulong ni Ira. Nagpupumiglas na nanatiling matatag. Si Trina ang nakasanayan ko pero ikaw ang tahanan ko ngayon. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa walang buhay na kasal na to. Ang pag-amin na iyon ay sapat na. Si Ira na matagal nang nagparaya ay tuluyang nasuko sa kanyang sariling emptiness. Sa gabing yon, hindi ang pagmamahal kay Trina ang nanalo, kundi ang pag-iisa na pinagsaluhan nilang dalawa. Ang yakap nagsimula sa comfort, ngunit nauwi sa matinding passion. Ang halikan hindi formal o obligatory tulad ng sa kasal. Ito ay desperate, intense at sincere. Hindi sila nag-usap, tanging kanilang mga katawan ang nagpahayag ng matinding pangailangan na puna ng pagkukulang sa loob ng matagal na panahon. Ang kasunduan ay nabasag at ang tunay na ugnayan ay nagsimula. Nang matapos ang gabi, hindi na sila dalawang taong natutulog sa hiwalay na silid. Sila ay dalawang taong nakayakap sa isa't isa, gulong-gulo ang puso. Ngunit may kapayapaan sa gitna ng master's bedroom. Nagising si Dave at ang unang nakita niya ay si Ira. Natutulog ng mahimbing sa tabi niya. Ang kanyang ulo nakapatong sa dibdib ni Dave. Hindi ito naging one-night stand. Ito ay naging revelation. Ang pag-ibig na matagal lang nakatago sa ilalim ng tungkulin at pagsuko ay biglang sumibol. Naramdaman ni Dave na ang kanyang mga damdamin para kay Trina ay tila ba alaala na lamang. At ang katotohanan ay ang init ng babaeng katabi niya. Ngunit paano niya haharapin ang umaga? Nagising si Ira nang may mabigat na pakiramdam. Hindi niya kailanman inakala na magigising siya sa mga bisig ni Dave. Ang init ng katawan nito, ang tahimik na paghinga, lahat ay bago at nakakakilig, ngunit puno ng guilt. Maingat siyang gumalaw, ngunit nagising din si Dave. Naglapat ang kanilang mga mata, walang salita, ngunit ang kanilang tingin ay nagsabi ng lahat, ng pagkalito, pangamba, at isang hindi may kakailang spark ng bagong damdamin. Ira, ang boses ni Dave ay magaspang, hindi dahil sa pagkakalasing kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Mabilis na umupo si Ira, pilit na iniiwasan ang tingin ni Dave. Huwag mong isipin na may nangyari, Dave. Lasing ka. Kalimutan mo na lamang ang gabi. Hindi ko kayang kalimutan, mariing sabi ni Dave. Umupo rin at inabot ang kamay ni Ira. Alam nating pareho na hindi lang yun dahil sa alak, hindi lang yun pisikal. May nagbago, Ira? Hindi umimik si Ira, ngunit ang tibok ng puso niya kasing bilis ng tambol. Tiningnan niya ang kamay ni Dave na nakahawak sa kanya at sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pag-asa. Malamig niyang sabi, pilit na binabawi ang kamay. Hindi mo pwedeng kalimutan si Trina, ang kasunduan, ang lahat ng nakasalalay dito. Bumangon si Dave, pero nung gabing yon hindi ko siya naisip. Ang naisip ko lang ay ang komportable kong nararamdaman sa piling mo, Ira. Ang kailangan kong damdamin ay binigay mo. Lumapit si Ira kay Dave, at sa unang pagkakataon hindi siya nagtago sa likod ng pagiging kalmado. At ano ang gagawin mo ngayon, Dave? Hindi mo ba nakikita? Kung may nararamdaman ka ngayon, nangangahulugan lang na mas magiging masakit to para sa lahat, lalo na kay Trina. Humarap si Dave kay Ira. Ang kanyang mga mata puno ng desisyon. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang lihim namin ni Trina kung ang totoo, may nararamdaman ako para sa'yo. Hindi ko man to plinano pero naririto na. Inawakan niya ang magkabilang braso ni Ira. Harapin natin to, Ira. Pero kailangan kong maging seryoso sa desisyong ito. Kailangan kong putulin ng maayos ang ugnayan namin ni Trina, hindi dahil sa kasunduan kundi dahil sa'yo. Ang pagiging intense at sincere ni Dave ay nagdulot ng kilig at matinding pag-asa kay Ira. Ngunit ang pangalan ni Trina ay parang isang cold shower sa kanilang passion. Hindi mo pwedeng gawin yan, Dave, sigaw ni Ira, nagpupumiglas. Si Trina, baka hindi niya matanggap. Baka masira ang pamilya natin. Ako na lang aalis. Babalik ako sa kasunduan? Huwag kang tumakas, Ira, mariing sabi ni Dave.
Sa unang pagkakataon, gusto kong panindigan ang pagiging asawa mo. Hindi lang sa papel, kaya bigyan mo ako ng oras. Kailangan kong kausapin si Trina. Kailangan kong itamang pagkakamali ko at iyon ay ang pagpapakasal sa'yo ng hindi ka mahal at ang patuloy na pagtatago ng relasyon namin. Ang kanilang mga tinig nag-iingay sa kwarto. Ang umaga ay hindi na para sa romansa, kundi para sa pagpaplano ng isang seryosong paghihiwalay na magiging masakit para kay Trina. Sa huli, pumayag si Ira. Sige Dave, pero kung may masira sa pagitan namin ni Trina, hindi ko mapapatawad ang sarili ko at hihilingin kong baliwalain ang kasunduan kahit pa masira ang negosyo natin. Ang desisyon ni Dave na putulin ang ugnayan nila ni Trina ay hindi madali. Matapos ang gabing puno ng passion at revelation kay Ira, tanging guilt at pangamba ang sumalubong sa kanya. Dahil hindi niya kayang harapin agad si Trina. Alam niya na kasing sakit ng breakup ang magaganap. Nagdesisyon siya na lumayo muna. Nagkunwari si Dave na may mahalagang business trip sa Singapore na tumagal na 5 araw. Ang totoo, nagkulong lang siya sa isang executive suite sa Tagaytay, malayo sa lahat, para magkaroon ng clear thinking at maghanda sa gagawin niyang breakup talk kay Trina. Sa bahay, naging mas maingat si Ira. Ang master's bedroom na natiling tahimik, ngunit ang atmosphere ay puno ng memories ng gabing iyon. Sa bawat pagtungo niya sa kusina, sa pag-aalaga ng halaman, naramdaman niya ang matinding pangamba at sakit. Nag-aalala siya kung paanong haharapin ni Dave si Trina at kung paano makakaapekto ang lahat sa kanilang pamilya. Samantala, nag-umpisa nang magduda si Trina. Ang 5 araw na pagkawala ni Dave kasabay ng kakaibang coldness nito sa mga texts at calls ay hindi pangkaraniwan. Dahil sa panic, nagtungo si Trina sa bahay ni na Dave at Ira. Wala si Dave, ngunit naroon si Ira, nagbabasa sa garden. Ate Ira! Malakas ang tinig ni Trina, puno ng pag-aalala. Saan si Dave? Bakit ang tagal niyang umuwi? Hindi ba't 2 araw lang ang trip niya sa Singapore? Kalmado si Ira, ngunit ang puso niya parang tumatalon sa kaba. Alam niya na darating ang sandaling ito. Trina, sinabi ni Dave na nagkaroon ng delay sa deal nila. Baka magtagal pa siya. Huwag kang mag-alala. Pero hindi niya ako sinasagot, ate. Hindi siya ganyan. May feeling ako na may tinatago siya. Hindi kaya may iba na siya? Tinitigan ni Trina si Ira. Ang hinala ay parang matalim na dagger. Naramdaman ni Ira ang matinding guilt sa mga salita ni Trina. Siya ang iba. Siya ang lihim. Trina, huwag kang mag-isip ng masama. Si Dave, seryoso sa trabaho. Siguro masyado lang siyang abala. Pagtatanggol ni Ira na tila nagtatanggol ng sarili. O baka masyado siyang abala dito. Tiningnan ni Trina ang garden, ang mga bagong decorations at ang malinis na aura ng bahay. Ang bahay ninyo, ate, parang puno ng buhay ngayon. Bakit? Kasi ba mas masaya si Dave dito ngayon? Ang mga salita ni Trina ay tumpak. Dahil sa passion na nangyari, nagbago ang vibe ng bahay. Ang intensity hindi lang sa pagitan ni na Dave at Ira, kundi pati na rin sa hinala ni Trina. Trina, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pilit ni Ira. Ate, maging prangka ka sa akin. Asawa ka niya. May nararamdaman ba kayong dalawa? May nagbago ba sa inyo? Ang tanong ni Trina ay parang bomba. Hindi kayang magsinungaling ni Ira sa kapatid niya, ngunit hindi niya rin kayang ipagtapat ang buong katotohanan. Trina, kami ni Dave nagsusumikap na panindigan ang kasunduan. Walang personal na ugnayan sa pagitan namin. Pilit na sinabi ni Ira kahit palabag na ito sa katotohanan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagkanulot sa kanya. Napansin ni Trina ang vulnerability ni Ira. Huwag kang magsinungaling, ate. Nakikita ko sa'yo may something. Sa sandaling yon, nagring ang telepono ni Ira. Si Dave, nag-text ito. Pauwi na ako. Kailangan natin mag-usap. Di niya na nakayanan pa ang bigat ng sitwasyon. Trina, umuwi ka muna. Pagdating ni Dave, mag-uusap kami. At kapag handa ng lahat, mag-uusap tayong 3. Pangako. Pero ngayon, umuwi ka muna. Ang pagpapumilit ni Ira ay lalong nagpakita ng desperation kay Trina. Umalis si Trina, ngunit puno ng hinala. Dumating si Dave kinagabihan. Sinalubong siya ni Ira sa pinto. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa maikling stare na iyon, nagpahayag sila ng concern sa isa't isa at commitment sa desisyon na gagawin. Nakausap ko si Trina. Mahinang sabi ni Ira. Huwag kang mag-alala, nagdududa siya, pero hindi niya alam ang buong katotohanan. Mabuti, sagot ni Dave, huminga ng malalim. Huwag kang umalis sa tabi ko, Ira. Kailangan ko ng lakas mo para dito.
Ilang sandali pa dumating si Trina. Ang kanyang mukha ay hindi lang nag-aalala kundi galit at seryoso. Wala nang dating masiglang Trina. Nag-usap silang tatlo sa living room. Ang atmosphere mas mabigat pa kaysa gabi ng kasal ni na Dave at Ira. Sige Dave, simulan mo. San ka galing at bakit di ka nagpapakita? Bakit bigla ka naging malamig? May iba ka ba? Diretsong tanong ni Trina, walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay nanginginig sa pagtataka at sakit. Tiningnan ni Dave si Ira na tahimik na nakaupo sa tabi niya at pagkatapos bumalik ang tingin kay Trina. Wala akong iba, Trina, at hindi ko intensyon na saktan ka, pero may kailangan akong sabihin at sana pakinggan mo ko ng buong puso. May iba ka, may nagbago, putol ni Trina. At ang hinala may kinalaman si Ate Ira dito. Tumayo si Trina at tiningnan si Ira. Ate, maging prangka ka. Saan nagpunta si Dave nung gabi bago ang business trip niya? Saan siya galing? Bakit ang bag niya nasa master's bedroom ninyo? Nag-imbestiga ako ate. Sinuri ko ang mga camera ng subdivision. Hindi siya lumabas ng bahay nung gabi bago ang alis niya. Ang mga salita ni Trina ay parang matatalim na darts. Napakalaking pagkakamali ang di nila pagsiguro na maayos ang kanilang alibi. Napahawak si Ira sa kanyang kamay, nag-aalangan. Inawakan ni Dave ang kamay ni Ira at tumayo. Ito ang sandali ng matinding intensity. Ako ang sasagot sa iyo, Trina. Huwag mo siyang isisi. Walang kasalanan si Ira. Lahat ng desisyon sa akin ang galing at ang totoo. Huminga na malalim si Dave. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Trina. Puno ng pag-ibig sa kapatid na minahal niya noon, ngunit puno rin ng desisyon. Ang totoo, kami ni Ira, sabi ni Dave, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ira. May nararamdaman na kami sa isa't isa. Ang mga salitang yon parang bomba na sumabog sa living room. Nalaki ang mga mata ni Trina at ang kanyang mukha ay namutla. Nararamdaman? Paano? Kailan pa? Ikaw ang mahal ko, Dave, 5 taon. Si Ate Ira kapatid ko. Nagpapanggap lang tayo mag-asawa, hindi ba yun ang kasunduan? Halos pasigaw na tanong ni Trina. Alam ko, at yun ang kasalanan namin, sabi ni Dave. Pero ang kasunduan nagbago nung gabi na hindi namin inaasahan. Hindi to pinlano, Trina. Hindi ko to ninakaw. Bigla na lang na-realize ko na ang hinahanap ko pala ay hindi ng nakaraan, kundi ang tahanang binibigay ni Ira sa akin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Trina. Lumapit siya kay Ira at ang tingin niya puno ng betrayal. Ate, paano mo nagawa sa akin to? Ako ang nagdarasal na maging masaya ka, pero bakit sa akin ka pa kumuha ng kaligayahan? Akin si Dave, ikaw ang kontrabida sa kwento ko, sumbat ni Trina. Napaiyak si Ira. Ang sakit na naramdaman niya sa mga salita ni Trina ay mas matindi kaysa sakit ng pag-iisa niya noon. Trina, hindi ko to ginusto. Nangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging hadlang. Pero nang mangyari ang gabing yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Patawarin mo ko, bunso, pero hindi ko pwedeng itago ang nararamdaman ko. Ang intensity umabot sa tuktok. Si Trina hindi na nakayanan ng sakit, tumakbo palabas ng bahay, umiiyak at umihikbi. Naiwan sina Ira at Dave na parehong nagdurusa, ngunit magkahawak kamay. Ang lihim ay nabunyag, ngunit ang presyo ay ang puso ni Trina at ang relasyon nila bilang magkapatid. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Ira at Dave. Alam nilang ang pag-alis ni Trina sa matinding galit ay nangangahulugan na mabilis sa pagdating ng balita sa mga magulang. Gaya ng inaasahan, pagkatapos sa ilang oras, tumawag ang ama ni Ira, puno ng galit at pagtataka. Nagsama-sama ang dalawang pamilya, ang mga magulang ni Ira at Trina at ang mga magulang ni Dave sa mansyon ng mga Ramirez. Ang tensyon kasing kapal ng fog na nakabalot sa buong silid. Ano tong naririnig namin, Dave? Sigaw ni Don Ricardo, ama ni Dave na dating kalmado at formal. Nagrereklamo si Trina na hihiwalayin mo siya at dahil lang daw sa asawa mo? Hindi ba't nagkasundo na tayo na ang kasal na ito ay negosyo lamang at ang relasyon mo kay Trina ay patuloy? Totoo ang sinasabi ni Trina pa, matapang na sagot ni Dave. Hindi ko na kayang panindigan ang relasyon namin ni Trina. May nararamdaman na ako para kay Ira. Nararamdaman? Halos bumunghalit ng tawa ang ina ni Ira, si Doña Elena. Ang kasal niyo hindi teleserye, Dave. Ito ay business merger. Hindi mo pwedeng itapon ang isang napakahalagang deal dahil lang sa damdamin. Ira, bakit ka pumayag dito? Hindi ba't nangako kang di ka magiging hadlang sa kapatid mo? Tumayo si Ira. Matatag ang tindig sa kabila ng takot. Ma,
Pa, hindi ko ginusto to. Pero ang kasunduang ito ay peke mula umpisa. At ang katotohanan ng inyong negosyo ay nakasalalay sa kaligayahan ng mga anak ninyo ay hindi tama. Kami ni Dave hindi namin to plinano, pero totoo ang nararamdaman namin. Peke? Galit na sigaw ni Don Ricardo. Yan ang nagbigay sa atin ng pinakamalaking kita sa taong ito. Ngayon dahil sa kawalang hiyaan ninyong dalawa, malalagay sa alanganin ng kumpanya. Dave, pumili ka. Ang negosyo at ang kasunduang pangako natin o ang damdamin mo sa asawa mo na hindi mo naman talaga mahal noon. Hinarap ni Dave ang kanyang ama. Ang boses niya ay matapang kaysa dati. Pumipili ako. Hindi na ako papayag na maging puppet ng business deal na ito. Piliin ko man ang negosyo, hindi ko napipiliin si Trina. Ang puso ko sa ngayon ay kay Ira at kung masisira ang deal dahil sa pagiging matapat ko, paninindigan ko yon. Niyakap ni Dave si Ira. Nagpapakita na matinding commitment. Ang galit ng mga magulang ay tumindi. Kung ganon hiwalayan mo si Ira, tapusin mo ng kasal na yan at aayusin namin ang business deal sa ibang paraan. Hindi namin matatanggap ng anak namin ang nang-agaw sa kasintahan ng kapatid niya, sigaw ni Doña Elena. Nagulat sina Ira at Dave sa sinabi ng ina ni Ira. Ang mas matinding intensity ay hindi lamang sa breakup kung hindi sa pagtanggi ng marami pamilya sa kanilang relasyon. Hindi kami maghihiwalay, ma? Sagot ni Ira. Kung ito ang gusto ninyo, handa kaming umalis. Handa kaming mabuhay ng walang negosyo ninyo basta't magkasama kami, pero hindi kami maghihiwalay. Hindi na nakayanan ng mga magulang ang matinding paglaban ni Ira at Dave. Nagtapos ang pag-uusap ng walang resolusyon, kundi sa ultimatum. Inihiwalay si Ira at ibinalik ang kasunduan o tuluyang iwanan ng pamilya at ang negosyo. Pagkaalis ng mga magulang, tiningnan ni Ira si Dave, puno ng luha ngunit may ngiti. Nag-iisa na tayo, Dave, pero hindi na ako figurehead wife. Ako na ang asawa mo. Niyakap ni Dave si Ira ng mahigpit. Hindi tayo nag-iisa, magkasama tayo. Hindi ko pagsisisihan ng gabing yon, Ira. Matapos ang mapait na paglilinaw ng pamilya, nagpasya sina Ira at Dave na pansamantalang lisanin ng mansyon na nagpapaalala sa kanilang kasunduan. Tumira sila sa isang maliit, ngunit magandang condo unit na dating pag-aari ni Dave. Doon sa labas ng kontrol ng pamilya, naramdaman nila ang tunay na kalayaan. Ang bawat sandali nila ay puno ng genuine affection at pagtuklas sa isa't isa, malayo sa guilt at lihim. Isang umaga habang naghahanda si Ira ng almusal, naramdaman niya ang matinding pagkahilo at pagsusuka. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa loob ng halos 2 linggo, palagi siyang nakakaramdam ng ganito. Sa simula ay nakala niya lang na ito ay stress mula sa family feud, ngunit nang magsimulang magkaroon ng pagkaayaw sa mga amoy ng ilang pagkain, nag-umpisa na siyang magduda. Nang araw ding yon, palihim na pumunta si Ira sa isang klinika, mag-isa. Matapos ang ilang pagsusuri ang kanyang pangamba ay naging katotohanan. Umupo siya sa silya, hawak ang ultrasound result at ang pregnancy test na positibo. Twist, si Ira ay nagdadalang tao. Ang gabi ng kapalaran ay nagbunga. Hindi na lang silang dalawang kaluluwang nagmamahalan sa gitna ng kasunduan. Sila ay magiging mga magulang. Ang balitang to ay kasing bigat ng surprise at saya. Ang bata hindi sinasadya, ngunit ito ang nagpapatunay na ang kanilang pag-iibigan ay tunay at may bunga na hindi pwedeng baliwalain ng sinuman. Naramdaman ni Ira ang matinding takot. Paano niya sasabihin kay Dave? Paano to tatanggapin ng kanilang mga pamilya, lalo na si Trina na alam niyang naghihirap ngayon? Ang bata ay magiging permanenteng ugnayan nila ni Dave at permanenteng hadlang sa pagitan ni Trina at Dave. Pag-uwi ni Ira sa kondo, naabutan niya si Dave na nagtatrabaho. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang mga resulta. Ira, bakit? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Dave at mabilis na tumayo. Tiningnan ni Ira si Dave at sa halip na magsalita, tumulo ang kanyang luha. Hindi luha ng kalungkutan, kung hindi, luha ng uncertainty. Kinuha ni Dave ang mga papel habang binabasa niya ang mga resulta. Positive, pregnancy, at ang maliit na itim na dot sa ultrasound. Unti-unting nagbago ang reaksyon niya. Mula sa pagkabigla, napalitan to ng matinding saya at pagmamahal. Ira, magiging tatay ako? Bulong ni Dave at niyakap niya si Ira na mahigpit at umiyak din. Ito ang miracle natin. Hindi na negosyong ugnayan natin, ito na ang totoo. Mahal na mahal kita, Ira.
Ang pagtanggap ni Dave ay nagdala ng relief kay Ira, ngunit ang desisyon ni Ira ay mas matindi. Dave, masaya ako, sabi ni Ira, humiwalay sa yakap. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Kailangan kong umalis. Umalis? Bakit? Bakit ngayon pa? Nagtatakang tanong ni Dave. Para protektahan ang bata at ikaw, paliwanag ni Ira. Hindi ako papayag na ang pamilya natin ang gumulo sa buhay ng anak natin. At hindi ko hahayaan na maging dahilan ako ng tuluyang pagkasira ng puso ni Trina. Kailangan kong umalis muna, Dave. Kailangan kong patunayan sa kanila, lalo na kay Trina, na hindi ko ninakaw ang pag-ibig mo kundi kusang binigay mo. At kailangan kong bigyan ng space ang kapatid ko para makapag-isip at makapagpatawad. Ang desisyon ni Ira na lumayo kahit buntis at mahal si Dave ay isang matinding sakripisyo at pagmamahal sa kanyang kapatid. Ito ay isang test ng pagmamahalan nila ni Dave. Hindi ako papayag, Ira. Kailangan kita. Kailangan ng anak natin ang nanay at tatay niya. Mariing tutol ni Dave. Hindi, Dave. Ang kailangan ng anak natin ay kapayapaan. Kailangan kong harapin si Trina at ako lang makakagawa nito. Bigyan mo ako ng ilang buwan. Pangako babalik ako. Pero sa panahong yon gusto ko, ayusin mong lahat sa pamilya mo at patunayan mo sa lahat na ako ang mahal mo. Hindi dahil sa anak, kundi dahil sa akin. Alam ni Ira na hindi siya makakaalis nang di naliliwanagan si Trina. Kailangan niyang harapin ang kapatid, hindi bilang isang karibal kundi bilang isang ate na labis na nagmamahal. Humingi ng tulong si Ira sa kanyang matalik na kaibigan, si Liza, upang ayusin ang pagkikita nila ni Trina sa isang tahimik na cafe. Malayo sa pamilya at sa mata ng publiko. Nang dumating si Trina, ang kanyang mga mata ay matamlay at namumula. Tila matagal nang umiiyak. Ang dating masigla at maingay na bunso ay pinalitan ng isang taong puno ng bitterness. Bakit mo ako gustong makita, ate? Malamig na tanong ni Trina. Hindi man lamang tiningnan si Ira. Wala na akong sasabihin. Pinili mo na si Dave. Pinili mo na ang kahihiyan namin. Trina, makinig ka muna sa akin. Mahinang sabi ni Ira. Hinihiling ko sa'yo na kalimutan mo na ang galit mo at tingnan mo ko bilang ate mo. Paano ko gagawin yun, ate? Kung ikaw ang sumira sa lahat ng pangarap ko, ikaw ang nagdala ng kahiyan sa akin. Nagpasal ka kay Dave dahil sa kasunduan, pero bakit mo siya inagaw? Hindi ba't nangako kang di mo kami hahadlangan? Sumigaw si Trina at ang mga luha ay nagsimula ng umagos. Ang sakit sa puso ni Ira umabot na ng suktulan, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Hindi niya po pwedeng sabihin ng tungkol sa bata, mapapalala lang ito ng sitwasyon. Hindi ko inagaw si Dave, Trina, mariing sabi ni Ira. Ang nangyari hindi namin parehong inaasahan. Ang pag-ibig hindi pilit, ito ay nangyari. At nangyari to sa gitna ng matinding kalungkutan at kasunduan na ipinakulong tayong lahat. Kalungkutan? Mas masakit ang ginawa mo, ate. Ang lihim namin ni Dave na respeto mo, pero ang relasyon ninyo hindi mo man lang nagawang itago. Sino sa atin ang mas taksil? Hinawakan ni Ira ang kamay ni Trina, ngunit mabilis itong inalis ng kapatid. Wala akong balak magpaliwanag, Trina, dahil alam ko, hindi mo pa ako naiintindihan. Sabi ni Ira, tumuro na rin ang luha. Pero may kailangan akong gawin. Aalis ako, Trina. Natigilan si Trina. Aalis? Saan ka pupunta? Nagpapakabait ka ba dahil sa guilt? Para ano? Para maging martir ka ulit? Hindi ako magiging martir, Trina. Aalis ako para ayusin ang sarili ko at para bigyan kayo ng space. Sagot ni Ira. Hihilingin ko kay Dave na ayusin ang lahat ng negosyo at kasunduang ito. Sa panahong wala ako, gusto kong isipin mo ng mabuti. Ang pagmamahal ba ni Dave sa'yo ay tunay o ito ay nakasanayan lang? Kung bumalik man ako, gusto kong malaman mo na ang desisyon ni Dave ay hindi dahil sa pressure ko, kundi dahil sa sarili niyang puso. Tiningnan ni Ira si Trina sa mata. Gusto kong maging maayos ka, bunso, pero hindi ako papayag na ang galit mo ang magdidikta sa buhay mo. Kapag bumalik ako, sana buo ng puso mo at handa ka ng magpatawad. Kung hindi mo man ako mapatawad, hihilingin ko lang, patawarin mo ang sarili mo. Ang paglisa ni Ira ay kasing tindi ng sakripisyo. Ang kanyang intensyon hindi lang para kay Dave kundi para kay Trina. Upang patunayan na ang kanyang pag-alis ay hindi pagtakas kundi isang pagbibigay daan para sa kalinawan. Umalis si Ira sa cafe, iniwan si Trina na tulala, gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ni Ira matindi.
Hindi niya sinisi si Trina, ngunit binigyan niya ito ng matinding hamon na siyasatin ang katotohanan ng relasyon nila ni Dave. Nang gabing yon, nagpaalam si Ira kay Dave. Sinigurong walang nakakaalam sa kanyang pupuntahan maliban sa kaibigan niyang si Liza. Babalik ako, Dave. At kapag bumalik ako, hihintayin ko ang isang asawa na hindi nahawak ng kasunduan. Ang huling salita ni Ira bago siya sumakay sa kotse. Daladala ang kanyang lihim at ang pangako ng pagbabalik. Ang pag-alis ni Ira ay nagdulot ng vacuum sa buhay ni Dave. Ang tahimik na kondo na pinagsaluan nila ay biglang naging malamig at wala ng buhay. Sa loob ng halos isang buwan, si Dave ay nabuhay sa pangungulila. Araw-araw tinatawagan niya ang secret number ni Ira, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Ira na nagpapaalala sa kanya. Ayusin mo muna ang lahat, Dave. Dahil sa matinding pag-iisa at sa bigat ng lihim, ang pagbubuntis ni Ira, buong persa siyang nagtrabaho. Ang business deals na dati ay bahagi lamang ng kasunduan, ngayon ay naging misyon. Misyon na patunayan sa kanyang pamilya na kaya niyang maging matagumpay nang walang sapiritang kasal o negosyo na nakatali sa kanyang puso. Naging intense ang negotiations ni Dave. Hinarap niya ang mga matatandang business partners at ipinaliwanag ang integrity ng kumpanya. Tinitiyak na ang business merger na sinimulan sa pamamagitan ng kasal ay mananatiling matatag dahil sa performance at hindi sa personal ties. Matagumpay niyang nilisan ng ilang business ventures na sobrang nakatali sa pamilya ni Ira at nagtatag ng mas matatag na independent partnerships. Ang intensity hindi lang sa trabaho. Isang araw, nag-imbita si Dave na isang meeting kay Trina. Pumayag si Trina at nagharap sila sa isang pampublikong lugar. Bakit mo ako gustong makita, Dave? Tanong ni Trina, malamig ang tinig. Para magpaliwanag ulit kung paano mo ako iniwan para sa kapatid ko? Hindi, Trina. Gusto kong maging tapat sa'yo bilang isang kaibigan, sabi ni Dave. Ang mga huling linggo ay nagbigay sa akin ng oras para mag-isip. At ang napagtanto ko, Trina, ay ang relasyon natin. Sa loob na 5 taon ay nakasanayan at komportable. Mahal kita bilang isang kaibigan at partner sa buhay, pero hindi na bilang asawa. Ang pag-ibig ko kay Ira ay iba. Ito ay tumubo sa gitna ng gulo, at ito ang nagbigay sa akin ng tunay na tahanan. Ganon na lang yon. Matapos ang lahat ng pangako natin, umiyak si Trina. Ang pangako natin matagal lang nasira dahil sa kasunduan ng ating mga magulang, Trina. Pinaglaban natin ang lihim natin pero sa huli, pinaglaban ko ang katotohanan ko, ang totoo kong nararamdaman. Dahil sa matinding sincerity ni Dave, napilitang harapin Trina ang kanyang sarili. Simula nung umalis si Ira, napansin niya na mas masakit ang pag-alis ni Dave sa relasyon nila kaysa sa pag-alis ni Ira. Ang desisyon niya ay malapit na. Sinong mas selfish sa ating lahat, Dave? Tanong ni Ira, puno ng matinding emosyon. Ako na nagpumilit na itago ang relasyon o ikaw na nagpumilit na umibig sa asawa mo? Wala sa atin, Trina. Lahat tayo biktima ng sitwasyon pero ikaw, kailangan mo nang palayain ang sarili mo. Hindi ka na biktima, maging malaya ka na. Pakiusap ni Dave. Sa huli, huminga ng malalim si Trina. Ang sakit ay nananatili, ngunit ang respeto niya kay Dave dahil sa pagiging prangka nito ay nagbalik. Sige, Dave. Mahina niyang sabi, tumutulo ang luha. Pinapalaya na kita. Pinapalaya ko ng sarili ko. Hindi ko mapapatawad sa Ate Ira ngayon, pero hihinto na ako sa pagiging handang ninyo. Hindi ako magiging kontrabida sa kwento niya. Hahanapin kong sarili kong kaligayahan. Wala na akong pakialam pa sa inyo. Ang desisyon ni Trina na magparaya ay isang malaking turning point. Tiyak na wala nang magiging hukay sa pagitan ni Dave at Ira. Umalis si Trina, ngunit sa pagkakataong ito, may dignidad at pag-asa sa kanyang mga hakbang. Naiwan si Dave na nakahinga ng maluwag. Ang unang malaking pader ay natibag. Ngayon, ang huling balakid ay ang mga magulang. Alam ni Dave na ang pagbubuntis ni Ira ang magiging ultimate weapon nila para maging pamilya. Ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik si Ira. 3 buwan na nakakalipas mula nang umalis si Ira. Ang kondo ni Dave nagmistulang memory museum. Bawat sulok may bakas ni Ira, ngunit wala nang presensya niya. Si Dave ay naging matagumpay sa kanyang business reorganization at sa breakup kay Trina, ngunit ang emotional stability niya ay nakasalalay sa pagbabalik ni Ira.
Si Ira naman sa kanyang lihim na kinalalagyan sa probinsya ay namumuhay ng tahimik kasamang kanyang kaibigan. Si Liz, ang kanyang pinagbubuntis ay nagsimula ng lumaki. At sa bawat sipa ng bata, lalong tumitindi ang kanyang pangungulila kay Dave. Ang kanyang pag-iwas ay hindi dahil sa hindi niya mahal si Dave kundi dahil sa matinding prinsipyo na kailangan maging malaya muna si Dave sa lahat ng obligasyon at guilt bago sila magkasamang muli. Isang araw, hindi na kinaya ni Dave ang pangungulila. Tinawagan niyang secret number ni Ira at sa pagkakataong to, sinagot niya ito. Ira, mahal, kailan ka babalik? Hindi ko na kaya. Ang boses ni Dave ay puno ng pagod at ng hinagpis. Inayos ko ng lahat. Nakipag-usap na ako kay Trina, ang kumpanya, nakatayo na sa sarili niyang mga paa. Hindi na akong hawak ng kasunduan. Napaiyak si Ira sa kabilang linya. Alam ko, Dave, nabalitaan ko at ipinagmamalaki kita pero ano, Ira? Ano pa ang kailangan? Kailangan ng anak natin, ang tatay niya. Kailangan kita, sigaw ni Dave. Hindi na nakayanan pa ang pagiging kalmado. Ang kanyang intensity ay nagmula sa desperation. Dave, hindi pa sapat, sagot ni Ira. At kahit masakit, kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Kailangan kong maging sigurado na ang pag-ibig mo sa akin ay matatag at permanenteng walang bahid ng pagsisisi sa ginawa natin kay Trina. At kailangan kong maging sigurado na ang pagtanggap ng pamilya sa ating relasyon ay nagmumula sa tunay na pagmamahal, hindi dahil sa apo, kaya wag mo muna akong hanapin. Ang mga salita ni Ira ay matalim ngunit puno ng wisdom. Gusto niya na maging ligtas ang pag-ibig nila. Na hindi na to mababalikan ng lihim at ng takot. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Dave na durog siya. Ang kanyang commitment kay Ira ay sinubok. Kailangan niyang patunayan sa mundo at kay Ira na ang kanyang desisyon ay panghabang buhay. Nagdesisyon si Dave. Nagsimulang magbenta ng mga shares niya sa kumpanya na linked sa kasunduan ng mga magulang. Ginawa niya to ng walang abiso. Di niya na kailangan ng kayamanan na nagpapaalala sa kasunduan at sa paghihiwalay nila ni Ira. Nang malaman ng mga magulang ang ginawa ni Dave, nagkagulo. Muling nagtungo ang dalawang pamilya sa kondo ni Dave. Ano tong ginagawa mo, Dave? Sigaw ni Don Ricardo. Sinusugal mong lahat dahil lang sa isang babae na inagaw mo sa kapatid niya at ngayon aalis siya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na iwan mo na siya? Hindi na siya isang babae pa. Siya ang asawa ko. Matapang na sagot ni Dave. Hindi ko na kailangan ng shares na nagpapamukha sa akin na binili ko lang siya. Ang kailangan ko ay ang pagbabalik niya at ipapakita ko sa inyo at kay Ira na wala ako ibang pinahahalagahan kung hindi siya. Ang intensity ng devotion ni Dave ay nagpapakita ng malaking pagbabago. Nakita ng mga magulang na seryoso na si Dave. Ang negosyo ay hindi ng ugat ng lahat. Sa kabilang banda, nalaman ni Ira ang ginawa ni Dave. Ang pagbebenta ng shares ay nagpatunay sa kanya na walang pag-iimbot ang pagmamahal ni Dave. Hindi na to CEO na biktima ng kasunduan, kung hindi isang lalaking handang isuko ang lahat para sa kanya. Nakatanggap siya ng isang email galing kay Dave, isang larawan ng kondo na binago. Isang silid ang inihanda bilang baby room, puno ng kulay asul at puti. Hindi na siya nag-aalangan. Dave, tapos na ang pagsubok, bulong ni Ira. Uuwi na ako? Matapos ang 3 buwang pag-iwas, ang email ni Ira, isang simpleng pangako ng pagbabalik, ay nagdala ng panibagong buhay kay Dave. Ang kondo na dating malungkot ay napuno ng excitement at paghahanda. Ngunit, hindi lang ang baby room ang inayos ni Dave. Inayos din niya ang drainage, damage sa lesyon na ang kanyang mga magulang. Dahil sa desisyon ni Dave na ibenta ang shares niya, naapektuhan ang pride ng kanilang pamilya. Hindi ang negosyo. Sa isang seryosong pag-uusap ay ipinaliwanag ni Dave sa kanyang ama at ina na ang ginawa niya ay para sa sarili niyang kaligayahan. Hindi para saktan sila. Ma, pinalaki ninyo akong matapang at may paninindigan. Ang paninindigan ko ngayon ay ang pag-ibig kay Ira. Ang negosyo po pwedeng bumagsak at tumaas, pero ang pamilya ay panghabang buhay. Handa akong magsimula ulit basta't kasama ko si Ira. Ang sincerity ni Dave ay tumagos sa puso ng kanyang mga magulang. Nakita nila ng anak nila ay hindi na ang manipulated executive, kundi isang lalaking may paninindigan. Nang araw na bumalik si Ira, hindi na lang si Dave ang naghihintay sa kondo. Nag-imbita si Dave ng ilang trusted na kaibigan at maging kanyang mga magulang.
Ito ang public announcement ni Dave sa kanyang commitment. Dumating si Ira at nang makita niya si Dave, mas payat pero mas masaya ang mata. Naramdaman niya ang matinding pag-ibig. Niyakap niya si Dave ng mahigpit at ang reunion nila puno ng passion at relief. Ngunit ang climax ng pagbabalik ay nang makita niya ang mga magulang ni Dave. Lumapit si Don Ricardo at Doña Minda kay Ira. Inakala ni Ira na sasalubungin siya ng galit at pagtanggi. Ngunit sa halip, niyakap siya ni Doña Minda. Ira, patawarin mo kami anak. Naging bulag kami sa business. Hindi namin makita kung gaano kayo kamahal ni Dave. Salamat sa pagbabago mo sa kanya. Natulala si Ira. Tinanggap siya. Ngunit ang pinaka-emosyonal na sandali ay nang makita ni Dave na hirap maglakad si Ira dahil sa kanyang lumalaking tiyan. Ira, bakit? Bakit hindi mo sinabi? Yun ba ang lihim mo? Tanong ni Dave. Ang boses ay puno ng pagkamangha at joy. Ngumiti si Ira, hinawakan ng tiyan. Gusto kong malaman mo na hindi ako nagbigay sa'yo ng anak para bumalik ka. Nagbalik ako dahil mahal kita pero oo Dave, magiging tatay ka at ito ang totoo nating pamilya, hindi ng kasunduan. Ang baby news ay nagdulot ng euphoria. Ang mga magulang ni Dave naging overjoyed. Ang apo ang ultimate proof na ang pag-ibig ni Ira at Dave ay tunay. Kinaumagahan, ginawa ni Dave ang huling hakbang. Nagtungo siya sa office ng kanyang mga magulang at nag-anunsyo. Nag-resign siya bilang CEO. Haharapin niya ang mas maliit at independent na kumpanya. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay nang makita ni Ira ang sulat na iniwan ni Dave sa dresser niya. Ira, tinanggal ko na ang lahat ng negosyo na konektado sa kasunduan, pero hindi ko naalisin ang apelido mo dahil ito ang tahanan ko. Welcome back, Mrs. Ramirez. Handa na akong maging asawa mo at tatay ng ating anak. Matapos ang emosyonal na pagtanggap ng pamilya at ang matinding pagpapatunay ni Dave ng kanyang pagmamahal, isang tao na lang kailangan nilang harapin, si Trina. Hindi pa rin nakikipag-usap si Trina kay Ira at tayong cold shoulder lang binigay sa kanyang mga magulang. Nagdesisyon siya Ira na siya mismo ang magtutungo sa apartment ni Trina. Dala-dala niya ang ilang home-cooked meals at ang pag-asa na sa wakas magkakaayos na sila. Nung makita ni Trina si Ira sa pinto, hindi niya to pinapasok. Nakita niya ang lumalaking tiyan ni Ira at ang shock at galit ay nag-apoy sa kanyang mga mata. Ano ate? Nagtatapang-tapangan ka na bang magpakita sa akin? Dala-dala ang trophy mo? Malamig na tanong ni Trina. Ito ba ang dahilan ng pag-alis mo? Para lihim na magbuntis? At anak ba ang ginamit mo para tuluyan mong agawin si Dave? Trina, makinig ka muna. Hayaan mo ako magpaliwanag. Pakiusap ni Ira. Wala nang ipapaliwanag ate. Ang kasunduan ninyo hindi mo na binalikan. Ang lihim namin ni Dave inagaw mo. Ang buhay ko sinira mo. Ang anak mo ayan ang ebidensya na mas matindi ka pang taksil kaysa sa inakala ko. Sumigaw si Trina at ang kanyang tinig nabasag sa matinding sakit at pagkalito. Huminga ng malalim si Ira. Hindi niya pwedeng hayaan na maging galit ang maghari. Nagdesisyon siya na ilabas ang lahat ng sakit at katotohanan. Oo, Trina, buntis ako. Ang anak na to, produkto ng pag-iibigan na hindi namin inaasahan. Pero hindi ko to ginamit para bumalik sa akin si Dave. Umalis ako para protektahan ng bata, para bigyan ka pa ng oras na mag-isip. Ang galit mo, Trina, hindi mo ibabaling sa akin. Ibaling mo sa kasunduan na pumatay sa tunay nating kaligayahan. Ang boses ni Ira ay matatag, puno ng intensity na hindi niya kailanman ipinakita. Ang totoo, Trina, ikaw ang paborito ko. Handa ako maging figurehead wife habang buhay para lang maging masaya ka kay Dave. Pero nang magising ako na mahal na ako ni Dave, hindi ko na pwedeng ipagkait pa ang sarili ko. Hinarap ko ang mga magulang at handa akong mawala ng pamilya at negosyo para sa pag-ibig na to. Ikaw, Trina. Kung totoo ang pagmamahal niyo ni Dave, bakit hindi mo ipaglaban? Bakit mas pinili mong maging biktima kaysa lumaban? Ang mga salita ni Ira parang cold truth na nagbabalikwas kay Trina. Sa loob ng ilang sandali, tumigil si Trina sa pagsigaw. Ang kanyang mga mata na natiling nakatingin kay Ira, ngunit ang galit ay unti-unting napalitan ng sakit at pag-intindi. Hindi ko inaasahan yan ate, bulong ni Trina at tuluyan na siyang napaiyak. Hindi ko inakalang ganyan kakamahal ni Dave. Hindi ko inakalang ganyan kakatapang. Ang akala ko selfish ka lang. Lumapit si Ira at niyakap ang umiiyak na si Trina. Ang intensity ay naging catharsis. Hindi ako selfish, bunso. Ako ang ate mo.
Masakit ang ginawa ko, oo. Pero ang pag-ibig hindi pumipili ng timing. Patawarin mo ako, Trina. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pero mahal ko si Dave at magiging ina ko ng anak niya. Sa wakas, niyakap ni Trina si Ira pabalik. Ang yakap punong-puno ng sakit, pagtatapat at pagpapatawaran. Patawad din, ate. Naging bulag ako sa sarili kong guilt at pride. Hindi ko na sana hinayaang mangyaring kasunduang yan. Kung noon palang prangka na kaming lahat, hindi na sana umabot pa sa ganito. Sabi ni Trina, humihikbi. Mahal kita, ate Ira, at kung masaya ka, tanggap ko na. Salamat sa katapangan mo. Makalipas ng ilang buwan, ang kondo na dating sentro ng tensyon at lihim ay napuno na ng tawanan, baby cries at pagmamahalan. Pinanganak ni Ira ang isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan nila tong Andres Miguel. Andres, simbolo ng katapangan sa kanilang paglaban. Miguel bilang pag-alala ng pagmamahal na hindi inaasahan. Ang tunay na kasal ni Ira at Dave ay hindi na isinagawa na magarbo. Sa halip, nagkaroon sila ng isang tahimik at intimate ceremony sa garden ng bago nilang bahay. Sa harap ng ilang malalapit na kaibigan at ang kanilang pamilya na ngayon lubos ng tumatanggap. Muling pinangako ni Dave kay Ira ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang exchange of vows ay hindi tungkol sa negosyo o kasunduan, kundi tungkol sa kapatawaran at pangako ng katapatan. Ira, mahal ko. Pinakasalan kita dahil sa obligasyon, ngunit ngayon, pinipili kita dahil sa pag-ibig. Emosyonal na sabi ni Dave. Ang bawat kirot at bawat gabi na nag-iisa tayo ay nagturo sa akin na ikaw ang tahanan ko. Salamat sa anak natin at salamat sa pagiging matapang mo. Hindi na tayo taling ng kasunduan kundi ng puso. Ang small business ni Dave ay umunlad at kahit hindi na siya ang CEO ng malaking kumpanya, nahanap niya ang satisfaction at integrity sa kanyang ginagawa. Si Ira naman, habang nag-aalaga kay Andres ay nag-umpisa ng non-profit organization para sa mga babaeng biktima ng arranged marriage. Ginagamit ang kanyang karanasan upang tulungan ang iba. Isang hapon, habang pinapanood ni Ira si Dave na karga-karga si Andres sa nursery, naramdaman niya ang kumpletong kapayapaan. Ang lalaking pinakasalan niya dahil sa obligasyon, ngayoy tunay na asawa niya at best father sa anak nila. Pumasok si Trina sa silid. Ngayon si Trina ay nakangiti na. Ang kanyang puso gumaling. At natagpuan na rin niya ang kanyang kaligayahan sa trabaho at sa isang bagong relasyon. Isang pag-ibig na pumili sa kanya, hindi dahil sa kasunduan. Ang ganda ng anak mo, ate, sabi ni Trina. Lumapit at kinuha si Andres mula kay Dave. Alam mo, ate, ang tunay na kontrabida sa kwento natin hindi ikaw, kundi ang takot nating sumuway sa kasunduan. Pinagmamalaki ko kayo. Welcome home. Ang muling pag-iisa ng magkapatid na hindi na hinahadlangan ng guilt at pag-ibig sa isang lalaki ang pinakamalaking triumph ni Ira. Tiningnan ni Dave si Ira at ang tingin niya ay nagsasabing, tunay na tayo, walang pagsisisi. Epilogue. Makalipas ng 5 taon, ang pamilya Ramirez de la Cruz ay nagdiwang ng ikalimang kaarawan ni Andres. Ang garden na puno ng tawanan ng mga bata. Si Dave na ngayon ay mas mature at grounded ay masayang pinaglilingkuran ang kanyang mga bisita kasama si Ira. Si Trina na ngayon engaged na sa isang architect na si Leo ay masayang nakikipagkwentuhan kina Ira. Ang kanilang mga magulang ay nasa isang tabi, naglalaro kasama kanilang apo na ngayon ay 2 na. Sinundan pa ni Andres si Clara, isang malusog na babae. Ang business interest ng pamilya na ayos na, ang negosyo na natiling matatag, ngunit ang relasyon mas naging matatag. Ang kasunduan nag-iwan ng aral, ang pag-ibig ay hindi pinamamahalaan ng kontrata kundi ng puso. Habang pinanonood ni Ira ang kanyang pamilya, bumulong siya kay Dave. Dave, naalala mo pa ba nung gabing yon? Ang gabi ng kapalaran? Niyakap ni Dave si Ira ng mahigpit. Paano ko makakalimutan? Yun ang gabing nagpakita sa akin ng figurehead wife ko na pala'y tunay na pag-ibig ko. Di na ako nag-isip tungkol sa kasunduan, Ira. Ang iniisip ko lang ang habang buhay nating pagsasama. Ang kwento ni na Ira at Dave hindi nagsimula sa isang fairy tale kundi sa isang forced contract. Ngunit sa dulo ang katapangan ni Ira na ipaglaban ang hindi inaasahang pag-ibig at ang paninindigan ni Dave na sumuway sa obligasyon ang nagdala sa kanila sa pinakamatamis at pinakatunay na happy ending. Mensahe ng pagtatapos. Ang kwento ni na Ira at Dave ay nagpapatunay na ang pag-ibig walang kasunduan o timing. Maaari itong sumibol sa gitna ng pinakamadilim na obliga at lihim.
Ang tunay na pag-ibig hindi natatakot harapin ang katotohanan, kahit pang presyo ay ang negosyo o ang pagtanggi ng pamilya. Huwag matakot ay paglaban ang nararamdaman mo. Ang pagsuko at pagpaparaya ay may hangganan. Sa huli, ang paninindigan sa sarili at sa tunay na puso ang mananaig. Ang tahanan hindi isang lugar, kundi ang pag-ibig na matatagpuan mo sa taong pinili mong makasama, malaya sa kasunduan ng mundo.